May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo ikaw lang ang lumalaban sa buhay? Habang ang iba ay parang masaya, maayos at walang problema, ikaw naman ay tahimik na nakikipaglaban sa mga pagsubok na hindi nila nakikita. Pero paano kung may paliwanag ang psychology kung bakit ganito ang nararamdaman mo? Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit pakiramdam mo? Ikaw lang ang lumalaban sa buhay. Maraming tao ang dumadaan sa yugto ng buhay kung saan pakiramdam nila sila lang ang lumalaban. Gigising ka araw-araw na dala ang mga problema, responsibilidad at mga bagay na tila walang katapusan. Habang nakikita mo ang ibang tao na masaya sa social media o tila maayos ang takbo ng buhay, mas lalo mong naiisip na ikaw lang ang nahihirapan. Ayon sa psychology, may dahilan kung bakit ganito ang pakiramdam. Isa rito ang tinatawag na selective perception. Natural sa utak ng tao na mas mapansin ang sariling sakit kaysa sa pinagdaraanan ng iba. Nakikita natin ang tagumpay ng ibang tao, pero hindi natin nakikita ang kanilang mga takot, pagod, at mga laban na tahimik nilang kinakaharap. May isa pang konsepto na tinatawag na spotlight effect. Ito ang tendensya nating isipin na nakatutok ang mundo sa ating mga pagkakamali at paghihirap. Dahil dito, pakiramdam natin tayo ang may pinakamabigat na problema kahit ang totoo ay marami ring tao ang may kanya-kanyang laban. Kapag matagal ka ring nakakaranas ng stress o pagkabigo, mas nagiging sensitibo ang isip sa mga negatibong bagay. Unti-unti nitong binubuo ang paniniwalang ikaw lang ang nagdadala ng mabigat na pasanin. Ngunit ang katotohanan, halos lahat ng tao ay may laban na hindi ipinapakita sa iba. Ang mahalagang tandaan ay hindi sukatan ng lakas ang dami ng problemang dinadala mo. Ang tunay na lakas ay ang pagpapatuloy kahit mahirap, kahit nakakapagod, at kahit pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Sa susunod na maramdaman mong ikaw lang ang lumalaban sa buhay, alalahanin mo ito. Maaaring hindi mo nakikita ang laban ng ibang tao, pero hindi ibig sabihin na wala silang pinagdaraanan. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. 2. Ang sikolohiya sa likod ng pakiramdam na mag-isa kang nakikipaglaban. May mga araw na pakiramdam mo ikaw lang ang lumalaban. Habang ang ibang tao ay tila masaya at maayos ang buhay, ikaw naman ay tahimik na nakikipagbuno sa mga problema, pagod at mga alalahaning hindi mo masabi sa iba. Dahil dito, unti-unti mong nararamdaman na nag-iisa ka sa laban na iyong kinakaharap. Ayon sa psychology, ang pakiramdam na mag-isa kang nakikipaglaban ay hindi laging dahil wala kang kasama. Kadalasan, ito ay bunga ng paraan ng pagproseso ng isip sa mga karanasan at emosyon. Kapag matagal kang nakakaranas ng stress, pagkabigo o sunod-sunod na problema, nagiging mas nakatuon ang utak sa mga negatibong pangyayari. Tinatawag itong negativity bias, kung saan mas madaling mapansin at maalala ng isip ang mga masakit na karanasan kaysa sa mga positibong bagay. May isa pang dahilan kung bakit lumalakas ang pakiramdam ng pag-iisa. Madalas nating ikumpara ang ating sarili sa iba. Nakikita natin ang kanilang mga tagumpay, masasayang larawan, at magagandang pangyayari. Ngunit hindi natin nakikita ang kanilang mga takot, pagkatalo, at mga problemang itinatago rin nila. Dahil dito, nabubuo ang maling paniniwala na tayo lang ang nahihirapan. Ang totoo, halos lahat ng tao ay may laban na hindi nakikita ng iba. Ang kaibahan lamang ay iba-iba tayo ng paraan ng pagharap dito. May mga taong tahimik lang ngunit mabigat din ang kanilang dinadala. Kapag nararamdaman mong mag-isa ka sa laban ng buhay, tandaan mo na ang nararamdaman mo ay bahagi ng pagiging tao. Hindi ito senyales na mahina ka. Minsan, ang pinakamalaking kalaban ay hindi ang problema mismo, kundi ang paniniwalang ikaw lang ang nakakaranas nito. At kapag naunawaan mo iyon, mas madali mong makikita na hindi ka kailanman tunay na nag-iisa. 3. Bakit? Parang mas mabigat ang buhay mo kaysa sa iba.
Naranasan mo na bang isipin kung bakit parang mas mabigat ang buhay mo kaysa sa iba? Habang nakikita mo silang masaya, matagumpay, at tila walang problema, ikaw naman ay puno ng pagod, alalahanin at mga hamong hindi matapos-tapos. Dahil dito, madalas mong tanungin ang sarili kung bakit tila ikaw ang mas pinapahirapan ng buhay. Ayon sa psychology, may paliwanag kung bakit ganito ang pakiramdam. Isa sa mga dahilan ay ang tendency ng tao na ikumpara ang kanyang buhay sa nakikita niya sa iba. Ang problema, madalas nating nakikita ang pinakamagandang bahagi ng kanilang buhay, ngunit hindi ang mga problema at paghihirap na kanilang itinatago. Dahil dito, nagmumukhang mas magaan ang kanilang sitwasyon kaysa sa atin. May isa pang konsepto na tinatawag na emotional magnification. Kapag tayo ay dumadaan sa matinding stress, pagod o sunod-sunod na kabiguan, mas lumalaki sa ating isipan ang bigat ng mga problemang kinakaharap natin. Hindi ibig sabihin na mahina tayo. Ipinapakita lamang nito kung gaano kalaki ang epekto ng emosyon sa ating pananaw. Dagdag pa rito, mas nararamdaman natin ang sarili nating sakit dahil tayo mismo ang nakakaranas nito araw-araw. Hindi natin nararamdaman ang bigat na pasan ng ibang tao kaya madaling isipin na mas mabigat ang ating pinagdaraanan. Ngunit ang katotohanan ay bawat tao ay may sariling laban. Ang ilan ay halata habang ang iba naman ay tahimik na dinadala. Hindi patas na ikumpara ang buong kwento ng buhay mo sa maliit na bahagi lamang ng buhay ng iba. Sa susunod na maramdaman mong mas mabigat ang buhay mo kaysa sa kanila, tandaan mo ito. Hindi mo nakikita ang lahat ng laban na kanilang kinakaharap. At tulad nila, may kakayahan ka ring malampasan ang mga pagsubok na nasa harap mo ngayon. 4. Hindi ka nag-iisa. Pero, bakit pakiramdam mo ganun? May mga pagkakataon na kahit napapalibutan ka ng pamilya, kaibigan, o mga taong nagmamalasakit sa iyo, pakiramdam mo pa rin ay nag-iisa ka. Parang walang tunay na nakakaunawa sa mga iniisip mo, sa bigat ng nararamdaman mo, at sa mga laban na tahimik mong kinakaharap araw-araw. Ngunit kung hindi ka naman talaga nag-iisa, bakit ganito ang pakiramdam mo? Ayon sa psychology, malaki ang epekto ng matinding pagod sa paraan ng pag-iisip at pagdama ng tao. Kapag matagal kang nasa ilalim ng stress, responsibilidad at emosyonal na pressure, unti-unting nauubos ang iyong mental at emotional energy. Kapag nangyari ito, mas nagiging mahirap maramdaman ang koneksyon sa ibang tao kahit naroon sila sa paligid mo. May konsepto rin na tinatawag na emotional isolation. Ito ay hindi nangangahulugang wala kang kasama. Nangyayari ito kapag pakiramdam mo ay walang nakakaintindi sa iyong nararanasan. Kahit may mga taong handang makinig, maaari pa ring maramdaman ng isip na ikaw lang ang may pasan ng lahat. Dagdag pa rito, kapag pagod ang isip, mas nakatuon ito sa mga problema kaysa sa mga suportang naroroon. Mas napapansin mo ang mga pagkakataong wala kang natanggap na tulong kaysa sa mga panahong may taong nandyan para sa iyo. Dahil dito, mas lumalakas ang pakiramdam ng pag-iisa. Ang mahalagang tandaan ay hindi laging sumasalamin sa katotohanan ang nararamdaman natin. Minsan, ang pagod ang dahilan kung bakit tila lumalayo ang mundo sa atin. Hindi dahil wala kang kasama, kundi dahil sobrang dami mo nang dinadala. Kapag naramdaman mong nag-iisa ka, subukang alalahanin ang mga taong nagmamalasakit sa iyo. Maaaring hindi nila lubos na nauunawaan ang lahat ng pinagdaraanan mo, ngunit hindi ibig sabihin noon na wala silang pakialam. Hindi ka nag-iisa. Minsan pagod ka lang kaya hindi mo makita ang mga taong handang samahan ka sa iyong laban. 5. Kapag pakiramdam mo, walang tumutulong sa iyo. May mga sandali sa buhay na pakiramdam mo, ikaw lang ang gumagawa ng paraan. Ikaw lang ang nag-iisip ng solusyon. Ikaw lang ang nagsasakripisyo. At ikaw lang ang lumalaban sa mga problemang dumarating. Habang tumatagal, nagsisimula kang maniwala na wala talagang tumutulong sa iyo. Ayon sa psychology, ang pakiramdam na ito ay madalas na lumalabas kapag sobra na ang emosyonal at mental na pagod ng isang tao. Kapag marami kang responsibilidad at paulit-ulit kang nakakaranas ng stress, mas nagiging sensitibo ang isip sa mga bagay na kulang kaysa sa mga suportang naroroon na.
May konsepto na tinatawag na cognitive filtering. Nangyayari ito kapag mas pinipili ng isip na pansinin ang mga negatibong karanasan habang hindi gaanong napapansin ang mga positibong bagay. Halimbawa, maaaring may mga taong nagbibigay ng suporta sa iyo sa kanilang sariling paraan. Ngunit dahil nakatuon ka sa mga problemang kinakaharap mo, hindi mo ito gaanong nakikita o nararamdaman. Minsan naman, ang dahilan ay hindi dahil walang gustong tumulong. Kadalasan, hindi alam ng ibang tao kung gaano kabigat ang iyong pinagdaraanan. Dahil tahimik kang lumalaban, iniisip nilang kaya mo pa at hindi mo kailangan ng tulong. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil hindi nila nakikita ang buong sitwasyon. Isa ring mahalagang katotohanan na hindi lahat ng tulong ay dumarating sa paraang inaasahan natin. May mga taong tumutulong sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aalala, o simpleng pananatili sa ating tabi kahit wala silang direktang solusyon sa ating problema. Kapag pakiramdam mong walang tumutulong sa iyo, subukang tingnan muli ang iyong paligid. Maaaring hindi perpekto ang suportang natatanggap mo, ngunit hindi ibig sabihin na wala ito. At higit sa lahat, ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng tapang at pagkilala na hindi kailangang mag-isa sa bawat laban ng buhay. 6. Bakit mo naiisip na ikaw lang ang nahihirapan? Ang katotohanang hindi napapansin ng karamihan. May pagkakataon ba na tumingin ka sa paligid at naisip mong ikaw lang ang nahihirapan? Habang ang ibang tao ay tila masaya, matagumpay at kampante sa buhay, ikaw naman ay puno ng alalahanin, pagod at mga problemang tila walang katapusan. Dahil dito, madaling mabuo ang paniniwalang ikaw lang ang may mabigat na pinagdaraanan. Ngunit ayon sa psychology, may dahilan kung bakit ganito ang ating iniisip. Bilang tao, mas alam natin ang sariling mga problema kaysa sa problema ng iba. Nararamdaman natin ang ating takot, pagod at pagkabigo araw-araw. Ngunit hindi natin nararanasan ang mga laban na tahimik nilang kinakaharap. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng maling impresyon na mas magaan ang buhay nila kaysa sa atin. May konsepto rin na tinatawag na invisible struggles. Maraming tao ang pinipiling itago ang kanilang mga problema sa likod ng ngiti, trabaho o pagiging masayahin. Ang nakikita natin ay ang kanilang panlabas na anyo, ngunit hindi ang mga gabing sila rin ay nag-aalala, umiiyak o nawawalan ng pag-asa. Kapag tayo ay dumaraan sa mahirap na panahon, mas nagiging focus din ang isip sa sariling sakit. Ito ay natural na reaksyon ng utak upang harapin ang problema. Ngunit minsan, dahil dito, nakakalimutan nating isipin na may kanya-kanya ring laban ang bawat taong nakakasalamuhan natin. Ang katotohanang hindi napapansin ng karamihan ay ito: halos lahat ng tao ay may pinagdaraanan. Ang kaibahan lamang ay hindi lahat ay ipinapakita ito sa iba. Ang tahimik na tao ay maaaring may mabigat na problema. Ang laging nakangiti ay maaaring may itinatagong lungkot. Sa susunod na maisip mong ikaw lang ang nahihirapan, alalahanin mo na hindi mo nakikita ang buong kwento ng buhay ng ibang tao. At tulad nila, malalampasan mo rin ang mga pagsubok na kinakaharap mo ngayon, isang hakbang sa bawat araw. 7. Ang tahimik na dahilan. Kung bakit pakiramdam mo, ikaw lang ang lumalaban. May mga laban sa buhay na hindi nakikita ng ibang tao. Tahimik mo itong dinadala habang patuloy kang ngumingiti, nagtatrabaho at ginagampanan ang iyong mga responsibilidad. Ngunit habang tumatagal, nagsisimula kang maramdaman na parang ikaw lang ang lumalaban. Parang ikaw lang ang napapagod, nasasaktan at nahihirapan. Ayon sa psychology, isa sa mga tahimik na dahilan nito ay ang tinatawag na emotional burden. Kapag matagal kang nagdadala ng mabibigat na emosyon ng mag-isa, unti-unting lumalakas ang pakiramdam na walang ibang nakakaunawa sa iyong sitwasyon. Kahit may mga tao sa paligid mo, maaari mo pa ring maramdaman na mag-isa ka sa laban. May isa pang dahilan na mas madalas mangyari kaysa sa iniisip ng marami. Ito ay ang pagiging sobrang independent.
Kapag nasanay kang ikaw ang laging matatag, ikaw ang laging nagbibigay ng tulong, at ikaw ang laging naghahanap ng solusyon, nagiging mahirap para sa iyo ang humingi ng suporta sa iba. Dahil dito, mas lalo mong nararamdaman na ikaw lang ang may responsibilidad sa lahat ng problema. Habang tumatagal, nagiging normal na sa isip ang pagdadala ng lahat ng mag-isa. Ngunit kasabay nito, lumalalim din ang pakiramdam ng pag-iisa. Hindi dahil wala kang kasama, kundi dahil hindi mo na ibabahagi ang tunay mong nararamdaman. Ang tahimik na katotohanan ay maraming tao ang nakakaranas ng ganitong pakiramdam. Hindi lamang nila ito ipinapakita. Marami rin ang tahimik na lumalaban sa kanilang sariling mga takot, pagkabigo at pagsubok. Kapag pakiramdam mong ikaw lang ang lumalaban, tanungin mo ang sarili mo kung gaano katagal mo nang dinadala ang lahat ng mag-isa. Minsan, ang pinakamabigat na bahagi ng problema ay hindi ang mismong pagsubok, kundi ang paniniwalang kailangan mo itong harapin ng walang kasama. At iyon ang dahilan kung bakit tila mas mabigat ang lahat kaysa sa dapat. 8. Pakiramdam mo ba ikaw lang ang may dalang problema? Naranasan mo na bang umupo ng mag-isa at isipin na parang ikaw lang ang may dalang problema sa mundo? Habang ang ibang tao ay tila masaya, abala sa kanilang buhay at walang gaanong iniisip, ikaw naman ay puno ng alalahanin at mga pasaning hindi mo alam kung paano haharapin. Dahil dito, madaling mabuo ang pakiramdam na ikaw lang ang may mabigat na dinadala. Ayon sa psychology, normal lamang na maramdaman ito, lalo na kapag dumaraan ka sa mahirap na sitwasyon. Ang isip ng tao ay natural na mas nakatuon sa mga problemang direktang nakakaapekto sa kanya. Dahil araw-araw mong nararanasan ang iyong mga paghihirap, mas malaki ang espasyong sinasakop nito sa iyong isip kaysa sa mga problemang nararanasan ng ibang tao. May tinatawag ding egocentric bias. Hindi ito nangangahulugang makasarili ang isang tao. Ipinapaliwanag lamang nito na mas malinaw nating nakikita ang sarili nating karanasan kaysa sa karanasan ng iba. Dahil dito, nagmumukhang mas mabigat at mas malaki ang ating mga problema kumpara sa mga nakikita natin sa paligid. Ang isa pang dahilan ay hindi ipinapakita ng karamihan ang kanilang mga pinagdaraanan. Maraming tao ang natututong magtago ng sakit, takot at pagod sa likod ng ngiti at normal na pakikitungo sa iba. Kaya kahit mukhang maayos sila sa paningin mo, posible ring may sarili silang laban na hindi mo nakikita. Ang katotohanan ay walang taong walang problema. Magkakaiba lamang tayo ng uri ng pagsubok at paraan ng pagharap dito. Ang iba ay tahimik, ang iba ay bukas sa kanilang nararamdaman, ngunit lahat ay may mga hamon na sinusubukang malampasan. Kapag pakiramdam mong ikaw lang ang may dalang problema, tandaan mo ito. Hindi mo nakikita ang buong kwento ng buhay ng ibang tao. At tulad nila, may kakayahan ka ring malagpasan ang mga pagsubok na nasa harap mo ngayon. 9. Bakit ka laging pagod sa buhay? Kahit hindi naman nakikita ng iba, may mga pagod na hindi nakikita ng mata. Hindi ito dahil sa mabigat na trabaho o kakulangan sa tulog. Ito iyong pagod na dala ng sobrang pag-iisip, pag-aalala, at tahimik na pakikipaglaban sa mga problemang ikaw lang ang nakakaalam. Dahil dito, madalas mong maramdaman na ubos ka na kahit hindi naman ito napapansin ng mga tao sa paligid mo. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng pagod ay tinatawag na emotional exhaustion. Nangyayari ito kapag matagal kang nakararanas ng stress, pressure at mabibigat na emosyon nang walang sapat na pahinga para sa isip at damdamin. Kahit wala kang ginagawang mabigat na pisikal na aktibidad, maaari ka pa ring makaramdam ng matinding pagkapagod. Isa pang dahilan ay ang mental load. Ito ang lahat ng responsibilidad, alalahanin at mga bagay na palagi mong iniisip araw-araw. Habang dumarami ang iniisip mo, mas maraming enerhiya ang ginagamit ng utak. Sa paglipas ng panahon, nakararamdam ka ng pagod kahit tila normal lang ang iyong ginagawa. Madalas ding hindi ito napapansin ng ibang tao dahil hindi nakikita ang emosyonal na pagod. Nakikita nila na pumapasok ka sa trabaho, nakikipag-usap at ginagawa ang iyong mga tungkulin.
Ngunit hindi nila nakikita ang mga gabing puno ng pag-aalala, ang mga desisyong mabigat sa isip, at ang mga problemang tahimik mong dinadala. Ang katotohanan ay hindi lahat ng pagod ay nakikita sa mukha o katawan. Minsan, ang pinakamabigat na pagod ay nasa loob. At dahil hindi ito nakikita ng iba, madalas mong naiisip na walang nakakaunawa sa iyong nararamdaman. Kung palagi kang pagod kahit hindi ito napapansin ng iba, huwag mong maliitin ang iyong nararamdaman. Ang emosyonal na pagod ay totoo. At tulad ng katawan, ang isip at damdamin ay kailangan ding magpahinga, maghilom, at mabigyan ng pagkakataong makabawi. 10. Ang psychological trap na nagpaparamdam na ikaw lang ang lumalaban sa mundo. May mga panahon na pakiramdam mo laban ang buong mundo sa iyo. Habang ang ibang tao ay tila masaya at maayos ang buhay, ikaw naman ay puno ng problema, pagod, at mga pagsubok na parang walang katapusan. Unti-unti kang napapaniwala na ikaw lang ang lumalaban at walang ibang tunay na nakakaunawa sa iyong pinagdaraanan. Ayon sa psychology, may isang mental pattern na maaaring magpalakas sa ganitong pakiramdam. Ito ay ang tinatawag na victim mentality trap. Hindi ito nangangahulugang mahina ang isang tao. Nangyayari ito kapag nasanay ang isip na ituon ang pansin sa mga negatibong karanasan hanggang sa magsimulang magmukhang laban ng buong mundo ang bawat problema. Kapag sunod-sunod ang mga pagkabigo, stress, at masasakit na karanasan, nagiging mas sensitibo ang utak sa mga bagay na nagpapatunay sa paniniwalang nag-iisa ka. Mas napapansin mo ang mga taong hindi tumulong kaysa sa mga taong nandyan para sa iyo. Mas naaalala mo ang mga pagkatalo kaysa sa mga pagkakataong nalampasan mo ang mga pagsubok. May isa pang dahilan kung bakit mapanganib ang ganitong trap. Habang mas pinaniniwalaan mong ikaw lang ang lumalaban, mas lumiliit ang kakayahan mong makita ang suporta, oportunidad at mga taong handang umunawa sa iyo. Hindi dahil wala sila, kundi dahil natatakpan sila ng bigat ng iyong nararamdaman. Ang katotohanan ay walang taong dumaraan sa buhay nang walang laban. Ang bawat isa ay may sariling problema, takot at pagsubok na hindi laging nakikita ng iba. Ang kaibahan lamang ay iba-iba ang paraan ng pagharap natin sa mga ito. Kapag pakiramdam mong ikaw lang ang lumalaban sa mundo, subukang alalahanin ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat ng iniisip ng isip ay buong katotohanan. Minsan ang pinakamalaking kalaban ay hindi ang mundo sa paligid mo, kundi ang paniniwalang ikaw lang ang lumalaban. At kapag nabasag mo ang paniniwalang iyon, mas makikita mo na hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong laban. At ngayon, nais kong iwan sa iyo ang isang mahalagang tanong. Ilang beses mo nang pinaniwalaan ang sarili mo na ikaw lang ang lumalaban, kahit may mga taong tahimik ding nakikipagdigma sa sarili nilang mga laban? Minsan, hindi natin nakikita ang buong kwento ng ibang tao. Nakikita lang natin ang kanilang ngiti, mga tagumpay at masasayang sandali. Pero sa likod nito, may mga sugat, takot at problemang hindi rin nila ipinapakita. Katulad mo, sila rin ay lumalaban sa mga hamon ng buhay sa paraang alam nila. Kaya sa susunod na maramdaman mong nag-iisa ka, alalahanin mo ito. Ang pagiging pagod ay hindi kahinaan. Ang pagkakaroon ng problema ay hindi kabiguan. At ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng pagsuko. Bahagi ito ng pagiging tao. Kung may natutunan ka sa video na ito, isulat sa comment section ang iyong sagot sa tanong na ito. Naranasan mo na bang maramdaman na ikaw lang ang lumalaban sa buhay? At ano ang pinakamahalagang aral na nakuha mo mula rito? Gusto naming mabasa ang iyong kwento. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.